Hello guys, good evening. Katatapos lang ng ating Saturday family appointment with El Shaddai. At tayo po ang ating healing password ay prayer pa rin. We are on the second letter of prayer, which is letter R. The first R goes to Sister Flor for Manes. Praise God. Hallelujah. Glory to God. The first are remember, ang kumanta si Sister Rica at ang share si Sister Martinez Glorious. Ayan! Galing naman. Siran ka ng kanta ni Praise the Lord. Praise ka pala yun. And the second R goes to our very own Sister Arlen Beautiful Cruz. Hallelujah. Glory to God. Second R stands for righteous. Ang kanta, righteous one. Ang kumanta, si Brother Salvi and Choir. Ah, Brother John. Okay. Sister Agnes Celosa. Agnes Celosa, yes. And the third R goes to our very own Sister Sally Baarde. Yalari. Third R, remain. Ang kanta, Remain in me. no greater love. Greater love. Ang sharer, si Sister Divina Salaysay Santos. Salay sa saya. Yan ang mga anak ni El Shaddai nag-aaral talaga. Take note. And the fourth R goes to our very own, the only thorn among the roses, Brother Rolly Pogi Guerrera. Hallelujah, glory to God. Llorera. Fourth and remain. Remind. Remind. Ang sharer si Yuri Langka Reyes. Ang kanta, Remind Me Dear Lord. Ang kumanta, Brother Nelson. Inyorga. Inyorga. At ang ating sinigaw, Sister Early. Remind me, dear Lord. Remind me, dear Lord. Remind me, dear Lord. Okay, so bago tayo mag-closing prayer, kunting ano dun sa ating napag-aralan sa ating homily, yung Love Your Enemy na sinabi ni Bishop Yan mo Bacani. na lang. O, sige. Sister Beth. Sige. Ano man sabi? Si Rosita daw. Rosita muna. Sige. Ano, paano ko kaya manalab yung kapitbahay? Inaaway ako. Anong gagawin ko? Pinagtutulungan nila ako. Pag-asawa ni Alilin, wag kong pakaano. Kala ko, ako, mag-isa lang ako. Tapos yung mag-asawa naman ni Lia, ganun din. Ako, nagkapangay-awa. Parang mangkakatay ng tao. Sabi ko, ay hindi ko. Kasi yung bahay namin, idinikit ko na yung tatlong cheese na ano, dahil lang doon, dahil dinadaanan ng daga, Oo. patira ko. Para walang daanan Oo yung nga daga. naman, tama yun. Ayun, yun lang yung tatlong cheese na yun. Ang hindi pumapayag, ipinasukat. Hindi, sabi ko, makakadaan ba naman din ang ang tapo sa tatlong inches na yun. Gagawin 3 daw nilang inches. daanan. Ay, paano nga mangyayari? Pag nagkapira ko, ano ko yan? Sabi ko ganun, tatanggalin yung tatlong inches na yun para walang masabi sila. Hindi ayaw, pumayag. Hindi pwede yun. Kailangan magbigay ka ng daan. Pati kayo namin nasa sukat na yun Daan ng daga. Paano gagawin mo to? Hindi ko pa nga ano sa anak ko kasi hindi pa natawag. Sabihin mo ayun sa anak ko. Ano ba? Love your Love your enemy. Mamamahal.
Dahil, Inaaway ako. Bigyan mo ng ano, kamuting kahoy na yes, tamis. kami. Para di, Para sweet. Masunod yung ganong ano, Love. lang. Kasi, tutulungan nila ako. Kaya paano ko magagawa? Yung muna ng daanan daw. Paano Yung mga dadala yung daanan na ito. masunod ako? Hindi naman ako nagagalit. Silang kala mo ang magpapatay ng tao. Mga kala mo siga-siga sila eh. Ayan mo sila, Chica. Basta ikaw, Basta ikaw tahimik. bahala ng Panginoon. Oo. Problema niya. Ano gagawin mo kaya doon? Hindi ba? basta ikaw, hindi Mga pamangkin ng Pilipino ng asawa ko. Sabi nung buhay tama ko eh, wala kang magiging problema sa mga anak ko, mababait. Sabi ko nga, nung inaaway na ako, kapunit, nung nabubuhay ka lang, sabi, maski patay ka na, kinakausap ko. Sabi ko eh, paano yan? Sabi mo, wala akong magiging problema sa mga anak ko. Siya na binigay ng problema sa akin ngayon. Ano gagawin mo nga kaya? kaya yung binigay sa'yo, kaya mo. Para hugisin, para at tingnan kung gaano ang pananampalataya mo. Sa akin, ano gagawin? Love your enemy. Kaya bigyan mo siya ng ano. Kaya mo naman kaya bigyan ng daanan. Bigyan mo ng bukayo na matamis. Oh, bukayo. Mga dating daan. Bigyan mo ng daan nga sila. Bibigyan mo talaga ng daan yan, dating daan. Eh, bigyan mo ng bagong daan. Daan kasi dating daan. Bagong daang naman. Kaya dapat yun, pakita mo na iba ka kay sa iba. Di ba sabi Yes. ni Bishop Pagani, Iba-iba. outstanding, extraordinary tayo. Kaya kung ang mamahalin mo lang ay yung nagmamahal sa'yo, ganun din ang mundo. Kaya yung hindi kaibig-ibig ay dapat mahalin, ay yun ang talagang kalooban ng Panginoon. Amen ba? So, hingi tayo ng grasya ng Diyos, no? Grace from God. O, sige. Mawala Okay, yung next. O, Sterling. alam eh. Hindi pa kami nagkakakita. Hindi nagkakakita. Kaya wala pang love na namamatita. Sa pagkakaintindi ko, in my personal pagkakaintindi, medyo mahirap talaga Yes, yung may kahirapan. hindi siya
tubig ay meron. Nilinis ko, tapos nang ako po ay nagtimpla uli, ininom ko, wala namang kung lasang ipis. Ngayon, nagtimpla ako, pinaamoy ko at pinatitikman ko dito sa tindera noong kaibigan ko. Ngayon, medyo nasaktan ako dahil ang sabi pa nung nung amo nila na gumagawa lang, parang hinusgahan nila ako na gumagawa lang daw ako ng kwento. Totoo daw naman na amoy ipis yung tinimpla ko sa kanila. Sabi ko naman, hinahanap ko kung amoy ipis nga. Ako yung minom naman wala. Hinahanap ko kung saan ang galing amoy ipis. Ngayon nagkaroon ko ng problema na na-issuehan ako na ginagawan ko raw sila ng kwento. Sabi, pinapaliwanag ko yung side ko, pero dumaan po sa sa salita na ni Marites nila ako nang gumagawa lang daw ako ng ng kwento. Sabi ko naman, sabi nung kaibigan ko, ikaw nagtimpla ka pa ng kape tapos sinabi mo na walang lasa. Sabi ko, parang nga naman iniingatan ko rin itong negosyo ng kapatid ko, kaya hinahanap ko kung saan may problema. Hindi, tapos sabi pa nung ka-issuehan ko, hindi ka naman umiinom ng stick na na kape bakit ngayon umiinom ka na? Sabi pa sa akin gano'n. Sabi ko, pati ba naman yun, binigyan mo pa ng issue, sadya namang umiinom ako ng stick na kape. Tapos wala lang, umiyak na lang ako, hindi ako nakipaglaban sa kanila, kasi Muslim best friend ko po. Hindi ako nakipaglaban ng salita dahil unang-unang mapupulaan nga ay si Lord. Sasabihin yan ay lagi nag-El Shaddai, pero ganyan, nakikipagbatuan ng salita. Tumigil na lang ako, na umiyak na lang ako. Tapos yung kinakasama po niyang babae, kinausap ko nung wala yung tomboy. Pinaliwanag ko po sa kanya na nasaktan ako dahil kasi binibigyan ko ng merienda yung tindera nila. Sinabihan nung tumboy na, huwag mo bigyan ng merienda rin yan at yan kaya kong bilhan ng merienda. Parang ako'y na-shock dahil parang nagalit na nga siya sa akin. Tapos ilang araw na lumipas, sabi ko kailangan magpakumbaba ako, kailangan batiin ko, hindi ko pwede dahil magkatabi lang kami ng pwesto Iniisip ko pa nga ng pagbabating gagawin ko, bibigyan ko ng chocolate dahil mahilig yung sa chocolate. Pero nilapitan ko na siya. Sabi ko, paring Jo, tumboy po yun. Ay ko, paring Jo, tingnan mo yung cellphone ko. Ano kaya ito, LCD? Hindi ako pinansin. Tapos napahiya na rin ako. Ngayon, inulit ko ulit, mga ilang araw pa, umulit-ulit ako. Sabi ko, paring Jo, meron ka bang alam na na manggagawa ng LCD na medyo makakamura-mura? Hindi na naman ako, para ako talagang iyang-iya ang sarili ko. Hindi na naman ako binati, hindi ako pinansin. So walang kibon na lang ako, balik ako sa tindahan ko. Sabi ko lang sa sarili ko, Lord, ginawa ko na po ang lahat. Nagpakumbaba po ako, pinakilala ko po na ako ay isang lingkod ninyo at mananampalataya. Lord, hindi ko na po yung pananagutan sa inyo. Sabi ko, dahil ginawa ko na po ang lahat. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako pinapansin, hindi pa rin. Pero pag ako'y dumadaan, tinitingnan ko ang mukha niya kung mag-aabot kami ng ngiti sa isa't isa. Hindi pa rin. Tapos, ayun, nagpakumbaba, nagpasensya. Pangalawa, pagsubok na naman, dumating itong aking partner. Tila, sabi nga ay pag nasaktan ang damdamin mo, magpatawad ka. Yung ginawa ko po ulit na magpatawad, tanggapin dahil bago siya umuwi, nagpaalam doon sa anak dahil nagpapagawa po ng sidecar ng sidecar po, may dalang tricycle doon sa pamangkin niya, inutusan siya. Sinabi po nung anak na bakit hindi mo binabati si daddy ng Happy Valentine. Sabi ko, tapos naman na anak Ay, hindi man mami, pwede mo, kahit tapos na, batiin mo siya ng Happy Valentine. Sabi ko, sige, okay. Pero hindi ko rin binati dahil nga sa hindi ngayon po, nang dumating na alas 12 ng gabi, tumawag sa akin. Papanoorin ba niya yan? Magkano ba? Ngayon,
sabi, nung tapos na po yung ano, yung sidecar, umuwi na siya ng alauna ng Hindi nga madaling pwede yun dahil araw. asawa mo. May anak kayo. Bakit ginagawa mo Pero umuwi, magkabati kayo. Ano po, magkatabi po kami doon sa kama eh, 2 gabi. Pero alam ng Diyos na bago ako matulog, Lord, tulungan niyo po ako na huwag pumasok ang bad spirit sa isip ko, pati sa kanya, na balutin mo po ako ng banal na espiritu. Walang nangyari. Wala po. Kasi po, walang nangyari talaga. Andiyan ang mahaba kong una, nandiyan ano, nakayakap ako sa una ng anak ko. Wala kang nangyari. Kasi, sino ba naman ang ano na ilang buwan tapos uuwian ka tapos yung bagay yung bagay na yun lang uwian. Tapos din nung pangatlong